Hi love, this is Jen ng Mitsubishi Joseph Santos, Manila. So ngayon po, meron po akong i-share sa inyo kung paano nga po ba may iwasan yung mga hidden charges or yung mga overpayment or over down payment na sinisingil sa atin ng mga agents. So, meron po kasi akong nakikita ng mga ibang post po or yung mga ibang clients na nagsishare ng kanilang thoughts or experience regarding sa mga ibang agents po na minsan ay sobra daw po yung parang sinisingil sa kanila na down payment kasi pagka yung bawa po, pag start pa lang po ng transaction is sinabing down payment po is ganito. Like for example, 50,000 lang po. Then the day of releasing po, biglang nagbabago po yung down payment. Nagiging, for example po, is nagiging 60,000 na po siya or 70,000. So ngayon, para malaman po natin kung legit ba talaga or totoo yung mga down payments po na binabanggit sa atin ng mga clients, iwasan po natin magbigay ng pera ng ating ng agents sa atin. Iwasan po natin magbigay ng pera dun sa mga agents po. So, eto po yung mga tips po, no. Upon reservation po kasi, nagsisend po kami ng mga company banks po sa aming mga clients po at doon po i-deposit yung reservation. So, kung sinend po sa inyo is company banks po at nakita nyo naman po may company name po yan, safe po mag-deposit yan. So, safe po mag-reserve yan. Basta iwasan lang po natin is yung magbigay po or mag-send po sa mismong account ng agent. No po tayo dyan. Kasi, hindi po yun sa company. So, make sure po natin lagi na yung payment natin is direct to the company po. And second po, upon day of releasing po, meron po kasi talagang instances po na nagbabago yung mga promos natin. So, kung possible po na nagbago yung promo, possible po na tumaas yung down payment ninyo. Para sure lang po na yun po talaga yung down payment ninyo, pagdating po ng release po, sa araw ng release natin, i-make sure po natin na kayo po mismo ang nagdadala ng pera dun sa cashier. Kayo po mismo yung mag-aabot ng pera sa cashier. Wag po natin ngayon ipapaabot sa agent. So, ayun po na wag po natin pahawakin ng pera yung agent natin. And para legit transaction po, magkakaroon po kayo ng resibo dyan. Pag dinala nyo po sa cashier, may pipirmahan po kayo. And yung resibo po, magkakaroon po kayo niyan. So, yun po yung mga tips po natin. Ang pinaka number one rule po is dapat po sa company po kayo magde-deposit and sa cashier mismo po kayo magbibigay ng pera. So, kung meron man po kayong ibibigay na pera sa agent, baka tip na lang po kay agent yun bilang pasasalamat. Wala pong problema yun. Hindi niya po kailangang idaan sa cashier yun, iaabot nyo na lang po kay agent. Kung sakaling na-satisfy po kayo kay agent, nagustuhan nyo po yung kanyang transaction, at nag-abot kayo ng konting pang-merienda pasasalamat sa agent, hindi na po natin kailangan idaan sa cashier yon, iaabot na lang po natin kay agents yon. So, dun sa mga clients po na nagsasabi po minsan na bakit ganoon, nagbabago yung down ko, hindi ito pinag-usapan natin. Meron po talaga kasi mga instances po, like for example po, every month po kasi nagbabago yung promo. So, for example po, this month of March is ang promo po is ganito, 50,000 lang. Then, in the month of April po, bumaba po yung promo na binigay ng dealer. So, possible po na maapektuhan po yung ating down payment hanggat hindi pa po natin i-release nung buwan po ng Marso. Kung April pa po natin i-release yan, magbabago po talaga ang down payment. Kung tumaas man po yung promo na binigay ni dealer po, bababa po ang down payment natin. Pero pag binawasan po ni dealer ang promo, tataas po ang down payment natin. So, wala na po kasing power yung agent dyan na bawasan yung down payment natin kasi po sumusunod lang po kami sa binibigay po na discounts po ng mga dealer. So, ayan po, no, meron na po kayong idea, at least meron na po tayong knowledge kung bakit nga ba nagbabago yung ating mga down payment or nagkakaroon ba siya ng hidden charges. Sometimes kasi yung mga agent
hindi na nila nababanggit 'yan on the spot I mean, ahead of time sa mga client. Kaya pagdating ng release dun na lang ini-explain sa client. So yung client po is nagsho-shock po. Ako naman po kasi iba yung style ko. Binabanggit ko po yan kay client ahead of time kasi ayoko po ng problema. Ayoko po ng magugulat yung client ko. So transparent po ako sa aking client and honest po. Ayun. So marami naman pong agent pa rin po na katulad ko, transparent and honest po. And lagi po ako, ang ginagawa ko is dinadala ko po talaga yung aking client sa cashier. Hindi ako mahawak ng pera ng client sa cashier. Sila po talaga yung nagdadala ng pera doon at nagre-receive ng resibo. Ayaw ko po kasi ng magkaroon ng issue or problema balang araw kasi dapat po mahalin natin yung trabaho natin, maging fair tayo sa ating mga kliyente. So, ayan loves, dun sa mga client na nagtataka bakit merong mga sinasabi meron daw mga hidden charges, ganyan, nagbago yung promo, nagbago yung down payment, ganyan. So possible po kasi na nagbago din po talaga yung discount ng ating dealer. So ayan, sa mga susunod pa po na tips, I hope po na nagkaroon po kayo ng konting knowledge and idea po regarding po sa mga pinaliwanag ko. Pasensya na po kung medyo magulo and medyo nagsisimula pa lang po tayo ngayon sa pagba-vlogging. So ayan po, sa mga next topic po, wag niyo pong kalimutan share, like, and subscribe po sa aking YouTube channel para po mapanood niyo rin po yung ating next topic. So, this is Jen ng Mitsubishi Again Love. Bye po!